Taon-taon, ilang ulit binabaha ang Pilipinas, lalo na sa Metro Manila. Hindi lang ito abala, ekonomiya at kabuhayan natin ang tinatamaan. Nakakasira ng mga ari-arian at infrastruktura. Malaking banta rin sa kalusugan at buhay, lalo na ang sakit na leptospirosis, at nakakaapekto pati sa edukasyon dahil sa pagkakasuspinde ng mga klase sa mga paaralan. Alam nating darating ang mga bagyo at malalakas na ulan bawat taon. Pero bukod sa baradong drainage at mga ilog, kulang talaga ang ating flood control infrastructure. Kulang sa espasyo, daanan at imbakan ng tubig. Ngayon ay samahan ninyo kong tuklasin ang 5 pinaka-epektibong flood control projects sa buong mundo. Number 5. Red River Floodway, Winnipeg, Canada. Noong 1950, umapaw ng malala ang Red River at binaha ang Winnipeg. Mahigit 5,000 na gusali ang napinsala at higit 100,000 katao ang inilikas. Ang pinakamalaking evacuation noon sa Canada. Dahil dito, ginawa ang isang artificial na channel para ilihis ang sobrang tubig paikot sa syudad at maiwasan ang pagkalubog ng downtown. Ito ang Red River Floodway. Maikukumpara ito sa Manggahan Floodway sa atin na nagdadivert ng sobrang tubig mula sa Marikina River papuntang Laguna de Bay para hindi umapaw sa Metro Manila. 47 kilometers ang haba ng floodway. Sinimula noong 1962 at natapos noong 1968. Umabot naman sa humigit kumulang 63 million Canadian dollars ang nagastos dito. In-upgrade at pinalapad pa ito mula 2005 hanggang 2014 para mas malaki ang kaya nitong agos na ginastusan ng humigit kumulang 665 million Canadian dollars. Mula sa orihinal na 380 hanggang 540 feet na lapad ay naging 700 hanggang 1,000 feet na ang lapad nito. Napigilan ng floodway na ito ang tens of billions of dollars na damage sa Winnipeg mula sa mga posibleng naging sakuna. Number 4. Tunnel and Reservoir Plan, Chicago, USA. Noong 1960s hanggang 1970s, madalas bumabaha sa Chicago dahil sa mixed sewage at stormwater na umaapaw sa mga ilog at Lake Michigan. Libu-libong basement ng bahay ang binaha na nagdulot ng polusyon at malaking pinsala sa mga tahanan at negosyo. Kaya naman ginawa ang Deep Tunnel Project na may habang mahigit 175 kilometers, may diameter na 9 hanggang 33 feet at may lalim na hanggang 350 feet na kumukolekta ng pinaghalong tubig kanal at ulan. Iniimbak ito sa 3 malalaking water reservoirs, ang Gloria Alito Majewski Reservoir, ang McCook Reservoir at Thornton Composite Reservoir na may total capacity na 12 billion gallons. Nakakatulong din ito upang mapanatiling malinis ang tubig sa Lake Michigan na water source ng rehiyon dahil dumadaan muna sa water treatment facilities ang tubig mula sa 3 malalaking water reservoirs bago pakawalan sa Chicago River, the Plains River at Calumet River na babagsak rin sa Lake Michigan. Ginawa ito mula 1975 hanggang 2021 at ginastusan ng aabot sa 4 billion US dollars. Number 3. Stamford Diversion Canal at Stamford Detention Tank, Singapore. Noong 2010 at 2011, madalas bumaha sa ilang bahagi ng Singapore, lalo na sa Orchard Road kapag malakas ang ulan. Mayroon ng Stamford Canal na dati pang daluyan ng tubig pero hindi na sapat at hindi praktikal palakihin dahil siksik na ang mga gusali sa paligid. Kaya ginawa ang Stamford Diversion Canal, isang 2 kilometers na underground tunnel na dinaraanan ng sobrang tubig papunta sa Singapore River at Marina Bay. Ang Stamford Detention Tank naman ay malaking imbakan sa ilalim ng Singapore Botanic Gardens na kayang sumalo
ng 38,000 cubic meters ng tubig, katumbas ng 15 Olympic-sized swimming pools. Panandali ang sinasalo nito ang sobrang tubig ulan at pagkatapos ay dahan-dahang ibinabalik sa drainage. Sinimula noong 2014, natapos noong 2018 at umabot sa $180 million ang proyekto. Number 2. Stormwater Management and Road Tunnel, Kuala Lumpur, Malaysia. Noong early 2000s ay taon-taon binabaha ang city center ng Kuala Lumpur tuwing may bagyo o malakas na ulan at ang main roads katulad ng Jalan Tun Perak ay nagiging parang ilog at tumitigil ang negosyo. Kaya ginawa ang Smart Tunnel na may dual purpose, flood control at expressway para makabawas sa bigat ng traffic sa syudad. Ito ang world's first and only dual-purpose road and flood tunnel. May diameter na 13.2 meters at 9.7 kilometers ang haba ng stormwater tunnel na ito. 4 kilometers na may double deck ang nadadaanan ng mga sasakyan dito. Mayroon itong 3 modes. Mode 1, no storm. Bukas ang kalsada at walang tubig sa lower floor. Mode 2, moderate storm. May dumaraang tubig sa lower floor pero bukas pa rin ang kalsada. Mode 3, major storm. Sinasara ang kalsada at ang buong tunnel ay nagiging flood bypass para ilihis ang agos palayo sa city center. Dumidiretso ang tubig sa isang storage basin na may capacity na 3 million liters bago dahan-dahang pinapakawalan sa Quirayong River. Sinimulan itong gawin noong 2003, nagbukas noong 2007 at umabot sa $446 million ang nagastos. Number 1. Metropolitan Area Outer Underground Discharge Channel o GCANS sa Itama, Japan. Noong 1980s at 1990s, paulit-ulit ang pagbaha sa mabababang lugar ng Saitama, Japan kapag may bagyo o malalakas na ulan dahil sa pag-apaw ng maliliit na ilog at napipinsala ang residential at industrial zones. Ang solusyon, gumawa ng underground floodway system, ang GCANS, para saluhin at ilihis ang biglaang agos ng tubig bago pa umapaw sa mga komunidad at i-discharge ito sa mas malalaking ilog. Paano ito gumagana? May 5 malalaking cylinder tanks na 62 meters ang lalim at 32 meters ang diameter na unang sumasalo sa tubig. Konektado ang mga ito ng 6.4 kilometers na cylindrical tunnel na may diameter na 10.6 meters papunta sa isang malaking water reservoir. Tinatawag nila itong underground temple. May haba na 177 meters, lapad na 78 meters, taas na 25 meters, at may 59 na malalaking haligi. Ito ang world's largest underground flood diversion facility. Mula rito ay binobomba ang tubig palabas sa Edo River gamit ang high-capacity pumps. Tinatayang nasa $2 billion ang nagasto sa paggawa nito na sinimulan noong 1993 at nagbukas naman ito noong 2006. Pinatunayan ng ibang bansa na sa bawat problema sa baha ay may solusyon. Maaari tayong matuto sa ibang bansa at gawin ang mga proyektong naging epektibo sa kanila. Lalo na't alam naman nating darating taon-taon ang malalakas na ulan at bagyo. Taon-taon na lang ba tayong mag-aabang at magtitiis sa baha? Ano sa palagay mo ang pinakamagandang gawin ng ating gobyerno upang maiwasan ang baha? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas.